Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At ganoon na rin po sa lahat ng sumusuporta at nakikinig sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Minsan sa buhay natin ay dumarating na pakiramdam natin ay binigo natin ang mga taong umaasa sa atin. Nang naranasan ko ang ganung bagay, ay sobrang lumiit ang tingin ko sa sarili ko at pakiramdam ko ay napakawala kong kwentang tao at napatunayan ko na nakamamangha talagang kumilos ang ating Panginoong Diyos dahil gagawa talaga siya ng paraan upang maibalik sa atin ang kung ano ang nararapat para sa atin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Abel. At ito ang aking kwento. Lumaki ako sa isang maliit na baryo na hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan. Noong buhay pa ang aking lolo at tatay, ay kilala sila sa lugar namin bilang mahuhusay na sentensyador ng mga aswang. Yun ang tawag sa kanila dahil parang sila ang nagbibigay ng sentensya sa mga aswang na nanggugulo sa iba't ibang lugar. Sa kasamaang palad, parehas nasawi ang lolo at tatay ko nang may kinalaban silang isang malakas na uri ng aswang. Isang aswang na kung tawagin ay gabunan. Ngunit bago sila mawala ay naituro na nila sa akin ang kakayahan na makipaglaban sa mga aswang at ako ang pumalit sa naiwanan nilang tungkulin. Bukod sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay natuto rin akong manggamot ng dahil naman sa aking Lola Vilma. Pero nang dahil sa isang pangyayari na habang buhay kong hindi makakalimutan, ay pinili kong umalis sa aming lugar. Nagtungo ako sa Maynila at nagtrabaho ako. Nagsimula ako ng panibagong buhay na malayo sa mga taong pinangakuan ko na poprotektahan ko habang buhay. Makalipas ang ilang taong pananatili sa Maynila, ay nakatanggap ako ng sulat mula sa kaibigan kong si Pedro. Pakiramdam ko ay pinagbagsakan ako ng langit nang nalaman kong namatay na ang aking Lola Vilma. Kaya agad akong bumalik sa aming baryo. Pagkarating ko sa aming baryo, ay naluluha akong naglakad papunta sa aming bahay. Inasahan ko na pagdating ko roon, ay makikita ko si Lola Vilma na nasa loob ng kabaong. Pero iba ang sumalubong sa akin. Nakita ko si Lola Vilma na nakaupo sa tumba-tumba sa labas ng bahay. Nakapikit siya at mukhang patay na. Lola Vilma? Lola, patawarin niyo ako kung ngayon lang ako nakabalik. Patawad kung di ko na kayo naabutang buhay. Pero bakit naman hindi man lang nila kayo nilagay sa kabaong? Hayaan niyo po, Lola. Bibili po tayo ng kabaong para maayos po kayong mapaglamayan. Nagulat ako nang biglang bumukas ang mga mata ni Lola Vilma. Nahihintakutan akong napaatras. Walang hiya ka. Hindi pa ako patay, si Raulo. Abay buhay ako. Anong kabaong ang pinagsasasabi mo? Teka, paano nangyaring buhay pa kayo? Ang sarap kasi ng upo ko rito kanina. Hindi ko tuloy na malayan na. Nakatulog na pala ako rito. Imposible. Multo na lang po ba kayo? Ang sabi sa akin ni Pedro sa sulat,
Patay ka na! Ang sabi niya, hindi ka na raw nagising at baka raw binangungot ka. Hay nako, nakatutuwa dahil naging epektibo ang planong naisip ko para ikaw ay umuwi rito. At talagang hihintayin mo pa pala na mamatay ako bago ka bumisita ritong animal ka. Teka, ibig sabihin ho, hindi po kayo totoong patay? May patay bang nakakaupo pa sa tuba-tuba at binubulyawag ka? Hoy, buhay na buhay ako. Bakit ba parang hindi ka masaya na malamang buhay ako? O baka gusto mo na talagang mamatay na ako? Kung ganun, niloko niyo ko ni Pedro para umuwi lang ako rito? Kanina ko pa sinasabi sa yung damuho ka, tapos ngayon mo lang napagtanto. Lola naman eh. Bakit niyo naman naisipang gawin yun? Alam mo ba na nag-resign pa ako sa trabaho ko para lamang mapuntahan ka rito? Kasi ang akala ko ay patay ka na talaga. Anak ng putya naman oo. Sa tingin niyo ba dapat ako matuwa kasi niloko niyo ako ni Pedro? Kasi nga, gusto ko na bumalik ka rito. Pwede niyo naman kasing sabihin sa akin na gusto niyo akong makita eh. Sumulat lang kayo sa akin at pupunta ako rito, Lola. At talagang kailangan ko pagsabihin yun sa iyo. Hindi ba pwedeng ikaw ang magkusa? Diyos ko, talagang nakakasakit ka na ng damdamin, Abel. Parang sinabi mo na ako lang ang gustong makita ka. At ikaw ay ayaw mo akong makita. Mukhang tuluyan ka nang binago ng syudad. Pati ugali mo ay nagbabago na rin. Tumayo si Lola Vilma at pumasok siya sa aming bahay. Sinundan ko siya roon. Umupo siya sa mahabang upuan at tumabi ako sa kanya. Hindi po sa hindi ko kayo gustong makita, La. Pero na dahil po sa ginawa nyo, abay nawalan ho ko ng trabaho. Ang bala ko kasi ay manatili rito na matagal dahil nga akala ko ay patay ka na. Hindi na ikaw ang Abel na pinalaki ko. Yung Abel na kilala ko ay gusto na palagi akong kasama at nakikita. La, alam niyo naman ho kung bakit ayokong bumalik dito, di ba? Matagal nang nangyari yon. Nakalimutan na yon ng mga tao. Kaya kalimutan mo na rin yon. Hindi po madaling makalimutan ng bagay na yon. Lalo na't may taong namatay nang dahil sa akin. Kailan mo ba matatanggap na wala kang kasalanan sa pagkamatay ng anak ni Simon? Hindi mo kagustuhan ang nangyari. Ginawa mo ang lahat para iligtas siya. At hindi sa lahat ng oras ay magtatagumpay kang iligtas ang mga taong nasa panganib. Sandali akong natigilan nang bumalik sa alaala ko ang isang bagay na matagal ko nang gustong kalimutan. Pero bigo akong gawin yon. Ilang taon na ang nakararaan nang muling sumalakay sa baryo namin ang gabunan na kumitil sa buhay ni na lolo at tatay. Kinuha nun ang anak ni Mang Simon. Sinubukan kong iligtas ang bata pero tila walang ibang gustong gawin ang gabunan kundi ang pumatay. Bago ko pa magawang iligtas ang bata ay pinatay na siya ng gabunan. Nasaksihan yon ni Mang Simon at yun ang naging dahilan kung bakit abot langit ang galit niya sa akin. Ang pangyayaring yon ang naging dahilan para mawalan ako ng tiwala sa kakayahan ko na protektahan ang mga tao laban sa aswang. Yun ang nagtulak sa akin para umalis dahil hindi ko na kinaya ang pag-iiba ng tingin ng mga tao sa akin. Nang dahil sa pagkabigo kong iligtas ang anak ni Mang Simon, ay nawala na rin ang tiwala nila sa akin bilang kanilang tagapagtanggol. Maya-maya pa
ay muli kong tinignan si Lola Vilma. Kailangan ko na pong umalis ngayon. Kailangan ko na pong bumalik sa Maynila. Hindi ka pa pwedeng umalis dito. Dito ka na muna. Hindi ko po kayang manatili rito ng matagal, Lola. Masasaktan lang po ako kasi panigurado na kapag nalaman na naman po ng mga tao na nandito ako, ay pag-uusapan na naman nila ako. At yung nangyari nun, isa pa, hindi ko pa kayang makaharap si Mang Simon, Lola. Sinabi lang hindi ka pa pwedeng umalis. Kahit na ano po sabihin nyo, ay hindi nyo ako mapipigilan, Lola. Hayaan nyo na lang po akong umalis na mapayapa bilang kabayaran sa panluloko nyo sa akin na patay na kayo. Bumalik na naman siya. Yung gabunan na pumatay sa lolo at tatay mo. Ho? Ano po sabi nyo? Naghahasik na naman ang lagim at kamatayan ang gabunan na yun dito. May ilan na siyang pinatay at siguradong madaragdagan pa yun sa mga darating na gabi. Kaya ako gumawa ng paraan para bumalik ka rito. Ay dahil kailangan ka namin, Abel. Teka lang, isa na naman ba yung panluloko nyo? Para hindi ako umalis? Parang awa mo na, Lola. Tama na. Kapag nanatili ako rito, ay para ko na rin pinahirapan ang sarili ko. Dalawang binata. Isang matandang lalaki at isang babaeng buntis. Yan ang mga pinatay ng gabunan. Simula nang magbalik siya. Sa tingin mo ba, ay gagawin kong biro ang ganitong bagay? Hindi ko alam, Lola. Yung pagkamatay nyo nga ay ginawa nyong biro, di ba? Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko sa mga sinasabi nyo eh. Sa pagkakataong ito, Abel, ay nagsasabi na ako ng katotohanan. Alam ko na maling nang sinungaling ako sa iyo. Pero yung kasi ang paraan para masiguro ko na uuwi ka rito. Abel, apo, ikaw lamang ang kilala naming may kakayahan na makipaglaban sa aswang. Sigurado ko na magagawa mong patayin ang gabunan na yon. Minsan na kami nagkaharap ng gabunan na sinasabi nyo, Lola. Pero hindi ako nagtagumpay na patayin siya. At isa pa, simula nang umalis ako rito, ay tinalikuran ko ng pakikipaglaban sa aswang. Mas gusto ko na ang tahimik na buhay sa Maynila. Maaatib mo ba? Naligtas ka sa syudad habang kami rito ay walang alam kung kami na ang susunod na papatayin ng pesteng gabunan na iyon. E di, sumama na lang po kayo sa akin sa Maynila. Mas ligtas po kayo ron, Lola. Ayoko roon. Mas mapapabilis ang buhay ko sa Maynila dahil puro polusyon doon. Kahit may aswang dito, ay mas gusto ko pa rin manirahan dito. Sige na, apo. Ako na ang nakikiusap sa iyo. Bumalik ka na sa pakikipaglaban mo sa aswang. Kailangan naming lahat ang tulong mo. Hindi ko na po kayo matutulungan pagdating sa bagay na yan, Lola. Isang bata po ang namatay ng dahil sa akin. At sigurado ko na wala na rin akong kakayahan na magligtas ng buhay ng mga tao mula sa aswang. Lalong-lalo na sa isang malakas na gabunan. Isang beses ka lamang nabigo. At para sa akin ay hindi nun nabura ang mga kabutihang nagawa mo sa baryong ito, apo. Alam kong hinusga ka ng mga tao dahil sa bagay na yon. Pero hindi mo ba naiisip na ito na ang pagkakataon para patunayan mong muli ang sarili mo? Tapos na po ako sa bagay na yan, Lola. Pagod na po ako na palagi kong iniisip na may dapat akong patunayan sa mga tao rito. Sige, kung hindi mo kaya gawin para sa ibang tao ang hinihiling ko sa iyo, ay gawin mo na lamang iyon para sa akin.
Kaya ba ng konsensya mo na kapag namatay ako dahil sa gamunan? Lola naman eh. Huwag niyo nga akong kinukonsensya. Sumama na lang po kayo sa akin sa Maynila, Lola. Bakit ba kulit-kulit mo? Sinabi ko na ayoko roon. Dito lang ako. Hindi ako aalis dito sa lugar na ito. Labis ang naging pagmamatigas ni Lola Vilma. Sa palagay ko ay hindi na siya nagsisinungaling na muling bumalik ang gabunan. Kahit gusto kong umalis na kagad, ay hindi ko kayang iwanan si Lola Vilma habang alam ko na nanganganib ang buhay niya. Maya-maya pa ay isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Tumangu-tango ako. Sige. Pupayag na po ako. Hindi muna ako aalis. Talaga ba, Abel? Abay, Diyos ko po. Napakasaya ko sa sinabi mong yan. Ibig sabihin, ay lalabanan mo na ang gamunan. Opo, Lola. Wala naman akong magagawa eh, kundi ang subukang patayin siya. Pero may hihingin po akong kapalit sa inyo kapag napatay ko na po ang gabunan. O sige, ano pagkapalit ang gusto mo? Sabihin mo sa akin at kung kaya kong ibigay, ay ibibigay ko sa iyo. Kapag napatay ko na po yung gabunan, ay sasama na po kayo sa akin sa Maynila. Doon na tayo maninirahan dahil mas ligtas po tayo ron. Wala rong aswang, kaya mabubuhay tayo ron ng tahimik at malayo sa takot. Hindi ba't sinabi ko nang ayoko nga sa syudad? Ayoko! Mag-isip ka na lamang ng ibang kapalit. Nahihigit mo sa akin. Eh di, kung ayaw niyo po sa kondisyon ko, aalis na lang po ako ngayon. Ako na lang ang babalik mag-isa sa Maynila. Bahala na kayo sa buhay niyo rito. Sandali lang. Sige na. Pumapayag na ako sa kondisyon mo. Basta, siguraduhin mo lamang na po na mapapatay mo ang gabunan na yun. Para kapag umalis na tayo rito, ay kampante ako na ligtas na ang mga tao rito sa atin kahit nasa malayo akong lugar. Hindi ko po may papangako sa inyo. Pero gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para mapatay ko ang gabunan na yon. Aminado ko na nabigla ako sa naging desisyon ko na manatili sa aming baryo. Wala yon sa plano ko, lalo na ang muling pakikipaglaban sa aswang. Kahit pakiramdam ko ay wala akong kakayahan na gawin yon, ay kailangan ko pa rin subukan. Naisip ko rin na baka tama nga si Lola Vilma. Baka pagkakataon ko na yon upang muling may mapatunayan sa mga tao sa aming lugar. Pagsapit ng gabi, nagluto si Lola Vilma ng paborito kong ulam na kare-kare. Naging magana ako sa pagkain dahil matagal na akong hindi nakakakain ng luto ng lola ko. Grabe la. Ang sarap pa rin po ng kare-kare nyo. Walang pinagbago ang lasa. Abay malamang. Napakatagal ko nang nagluluto niyan. Kaya hindi na magbabago ang lasa niyan. Kahit nakapikit ako, ay kayang-kaya kong lutuin yan. Saka habang nandito ka, ay kumain ka na kumain. Kailangan mong maging malakas dahil babalik ka na sa pakikipaglaban sa aswang. Sa totoo lang la, wala pa talaga akong balak na bumalik dito eh. Kahit miss na miss ko na po ang mga luto nyo. Kaya nga kung hindi ako gumawa ng paraan para bumalik ka rito, malamang ay uuwi ka rito na patay na kaming lahat dahil sa gabunan. At teka, oo nga pala. Yung mga gamit mo ay naroon pa rin sa baul sa kwarto mo. Hindi ko itinapon ang mga yun.
Kahit sinabi mo sa akin nung bago ka umalis na itapon ko na ang mga iyon, alam ko kasi na darating ang araw na kakailanganin mo ulit ang mga iyon. Parang planado niyo po pala ang lahat, La. Anong planado sinasabi mo? Sa tingin mo ba'y gusto kong bumalik dito ang pesteng gabuna na yan? Nagbibiro lang po, La. Ay, La, maiba ko. Si Mang Simon pala. Kumusta na po? Ayon, mag-isa na siya sa bahay niya. Ano ho, mag-isa lang. Ibig niyo sabihin namatay na rin po si Aling Yoli, yung asawa niya? Hindi. Ang usap-usapan ay sumama sa ibang lalaki si Yoli. Paano kasi parang nawala sa sarili si Simon nang namatay yung anak niya? Siguro hindi na siya kayang alagaan pa ni Yoli, kaya iniwan na lamang siya. Pero sa ngayon, ay mabuti na ang pag-iisip niya. Yun nga lang, hindi na siya gaya ng dati na mapagbiro. Masyado na siyang seryoso ngayon. Ang laki po pala na naging epekto sa kanya ng pagkamatay ng anak niya. Kung nagawa ko lang sanang iligtas ang anak niya, hindi mangyayari sa kanya yun. Ano ka ba naman, Abel? Matagal nang nangyari yun. Tigilan mo na ang paninisi sa sarili mo. Mahirap pong gawin yung sinabi niyo, Le. Lahat po ng tao rito ay umasa na kaya ko silang ipagtanggol at iligtas sa mga aswang. Nangako po ako sa kanila na gagawin ko po ang lahat para walang masamang mangyari sa kanila. Pero isang bata pong namatay na dahil sa akin. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak ni Simona. Ang gapunan ang may gawa nun. Ginawa mo lahat na po ng makakaya mo. At tao ka lang, Abel. Tandaan mo. Hindi ka Panginoong Diyos. Talagang may mga pagkakataon na sasablay ka at magkakamali. Pero hindi ibig sabihin doon ay masamang tao ka na. Ewan ko, La. Hanggang ngayon kasi, napapanaginipan ko pa rin yung anak ni Mang Simon. Kapag napapanaginipan ko siya, palagi ko pong nakikita na hawak siya ng gabunan. Umiiyak siya at humihingi ng tulong sa akin. Pero sa palagay niyo ba, ay galit pa rin si Mang Simon sa akin, La? Yan ang hindi ko alam. Dahil hindi kami nakapag-uusap. Umiiwas na rin kasi siya sa mga tao. Para bang gusto niya na palagi na lamang siyang mag-isa. Saka may pinagkakaabalaan din kasi siya ngayon. Ho? Ano pong pinagkakaabala niya? Simula nang bumalik dito ang gabunan, ay gabi-gabi na niyang tinutugis ang gabunan. Sigurado ko na gusto niyang siya ang makakapatay sa gabunan bilang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang anak. Yun naman po pala Meron ng tumutugi sa gabunan Hindi na po ako kailangan dito, La. At talagang iaasa mo kay Simon ang tungkulin na ikaw ang dapat na gumagawa? Pambihira ka naman, Abel. Isipin mo ka, ano bang alam niya sa pakikipaglaban sa aswang? Sinabihan na nga siya ni Kapitan na itigil na ang pagtugis sa aswang kasi baka mapahamak siya. Pero ayaw niyang sumunod. Sa bagay, tama po kayo. Malaki talaga ang posibilidad na mapahamak si Mang Simon sa ginagawa niyang yun. Hindi ko rin siya masisisi. Pinatay ng gabunan na yun ang nag-iisa niyang anak. Kaya naisip niya na sa pagbabalik ng gabunan ay pagkakataon na niya para maghiganti. Hindi ba't merong kasabihan na kapag buhay ang inutang, ay buhay din ang kabayaran. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Lola Vilma, ay biglang dumating ang kaibigan kong si Pedro. Hindi siya makapaniwala nang nakita niya ako. Gumuhit ang malaking ngiti sa labi niya at nagmamadali siyang lumapit sa akin. Yayakapin sana ako ni Pedro pero sinakal ko siya gamit
ang isang kamay. Aray ko naman pare! Ano bang ginagawa mo sa akin? Bakit mo ako sinasakal? Nagtanong ka pang animal ka? Ikaw ang nagpadala sa akin ng sulat at sinabi mo na patay na si Lola. Ano ka ba, Abel? Tumigil ka nga dyan. Walang kasalanan si Pedro. Ako ang nag-utos sa kanya na gawin yon. Oo pare, totoo sinabi ni Lola Vilma. Sinunod ko lang siya. Kahit na. Dapat, nasa akin ang katapatan mo. Kasi ako ang kaibigan mo Pero yun lang kasi naisip para bumalik ka rito pare. Pare tama na, baka mapatay mo na ako pare. Tama na, hindi na ako makahinga pare, maawa ka naman. Tumigil ka na nga, Abel. Pakawalan mo na si Pedro. Hindi siya dapat mo patayin. Kunti ang kabunan. Nang pakawalan ko na si Pedro, ay dire-diretso siyang umubo. May paghaplos pa siya sa kanyang leeg. Ang OA mo naman. Di naman maigpit yung pagkakasakal ko sa'yo masakit na yung para sa akin Ano ba pakailan mo? Natawa ko at niyakap ko si Pedro. Malakas kong tinapik ang likod niya. Nakangiti na ako nang kumalas ako sa pagyakap ko sa kanya. Nagbibiro lang ako, ikaw naman. Ang totoo ay na-miss kita kahit paano. Hindi ka galit sa akin, pare? Hindi, ano ka ba? Gusto lang kitang takutin. Nagpaliwanag na sa akin si Lola kanina. Kahit labag sa kalooban ko, ay napapayag niya ako na manatili muna dito hanggang sa mapatay ko yung gabunan. Totoo ba yung sinabi mo, pare? Babalik ka na ulit sa pakikipaglaban sa aswang? Oo. Ano pa bang magagawa ko? Nandito na ako Nalaman ko na ang sitwasyon nyo ngayon dito. At hindi ko kayang umalis nang hindi ako sigurado na ligtas kayong lahat. Ayoko naman lumabas na masama ang ugali ko kapag pinabayaan ko kayo. Ayos! Ang galing talaga na naisip mong plano, Lola. Totoo nga na mapapabalik natin dito si Abel. At napapayag niyo siya sa gusto niyo na labanan niya yung gabunan. Ikaw lang Wala kang tiwala sa kung paano mag-isip ang utak ko. Pero hindi magandang biro yung ginawa niyo Alam niyo bang grabe ang iniyak ko nang nalaman kong patay na kayo? Paano kung may sakit pala ako sa puso at inatake ako? Di ako ang totoong namatay. Hayaan mo na. Ang mahalaga ay hindi ka inatake sa puso at nandito ka na. At teka, oo nga pala Pedro, anong ginagawa mo rito? Hindi ko pa naman nasabi sa'yo na nandito na si Abel. Bakit ka pumunta rito? Napadaan lang po ako. Tapos naamoy ko po yung kare-kare na niluluto ninyo. Makikikain po sana ako. Pambihirang yan Hindi ka pa rin nagbabago Hanggang ngayon, nakikikain ka pa rin dito kapag alam mo masarap ang ulam. Ayos lang yan. At marami naman ang niluto ko. Kesa naman mapanis, ay ubusin na lang nating 3. Dumulog na rin si Pedro sa pagkainan. Habang kasabay namin siyang kumakain, ay nagkwentuhan kami sa mga nangyari sa mga nakalipas na taon. Kahit sandali, ay nakalimutan ko na kailangan kong makipaglaban sa aswang dahil sa tawa ko ng tawa sa mga kwento ni Pedro. Ganong buhay ang hindi ko mararanasan sa Maynila. May mga kaibigan naman ako sa syudad, pero iba pa rin ang saya kapag sina Lola Vilma at Pedro ang kasama ko. Bago ako matulog, ay hinila ko mula sa ilalim ng aking papag ang isang baul. Sa pagbukas ko nun, ay tumambad sa akin ang mga gamit ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Meron doong itak at patalim. Naroon din ang agimat na ipinamana sa akin ni Lolo. Yun ang nagbibigay sa akin ng lakas sa pakikipaglaban. Bukod pa roon, ay nagkakaroon din ako ng kakayahan na malaman kung merong aswang na malapit kapag suot ko yun. Napapitlag ako nang biglang pumasok si Lola Vilma sa aking kwarto.
Nakakagulat ka naman, Lola. Bakit ba hanggang ngayon ay hindi ka marunong kumatok? Bakit pa ako kakatok? Nakabukas naman ang pinto ng kwarto mo. Dinalhan lang kita ng kumot at unan. Maraming salamat po. Aba, binuksan mo na pala yung baon na yan. Bakit? Sisimulan mo na ba ang pagtugis sa gabunan ngayong gabi? Hindi po muna. Bukas ng gabi pa po ako magsisimula. Kailangan ko pa kasing orasyonan tong agimat ko kasi matagal ko na po itong hindi ginamit para mabuhay ang kapangyarihan nito. Oo nga pala. Kailangan mo muna gawin yon. Bigla ko tuloy naalala nung ipinabana yan sa'yo ng lolo mo. Kitang-kita ko sa mukha niya ang laki ng tiwala niya sa'yo at sigurado ko na kung nasaan siya ay hindi siya nagsisisi na sa'yo niya yan pinagkatiwala. Pero hindi po ba dahil sa walang gamit na agimat nun si Lolo ay nagawa silang patayin ng gabunan? Sinabi mo pa. Pero naisip ko rin, baka kahit may agimat siya doon, ay talagang oras na nilang mawala ng tatay mo. Baka naramdaman ng lolo mo na mawawala na siya, kaya ipinagkatiwala niya na sa'yo yan. Pero kung buhay lang po sana sina tatay at lolo, 3 sana kaming lalaban dun sa gabunan. Napakadali siguro naming matatalo yun. Sinabi mo pa, napakalaking kawalan talaga nila sa lugar natin. Pero nandito ka naman na po. Huwag mo ring maliitin ang sarili mong kakayahan. Maraming beses mo nang napatunayan sa aming lahat kung gaano ka kahusay na makipaglaban sa mga aswang. Isa pa nga po yan sa kinakatakot ko Ang tagal ko na pong hindi nakikipaglaban sa aswang. Tapos pagbalik ko, ay ganun kagad ang gagawin ko. Sakala, malamang, iba na ang tingin ng mga tao sa akin ngayon. Kasi ang huling naaalala nila sa akin ay yung anak ni Mang Simon na namatay kasi hindi ako nagtagumpay na iligtas. Kung palagi mong iisipin ang bagay na yan, ay mahihirapan ka talagang patayin ang gabunan. Alisin mo ang lahat ng negatibong bagay sa utak at puso mo, Apo. Patawarin mo na ang sarili mo sa nangyari. Ang gawin mo, ituon mo ang atensyon mo sa gabunan at kung paano mo siya mapapatay. Marang tinapik ni Lola Vilma ang balikat ko. Saka siyang umiti. Matapos yun, ay lumabas na siya ng kwarto ko. Alam ko na kailangan kong patawarin ang sarili ko para mawala ang bigat na dinadala ko sa aking dibdib. Pero napakadali lang sabihin nun, pero sobrang hirap gawin. Bago ako matulog, ay inorasyonan ko muna ang agimat. Pagkatapos, ay saka ko yun isinabit sa akin leg. Agad kong naramdaman ang pagdaloy ng kapangyarihan ng agimat sa aking buong katawan. Saka ako humiga at natulog dahil bukas ay kailangan kong magsanay kahit sandali lang. Dahil sa pagod pa ako sa naging biyahe ko, ay 7:00 ng umaga ako nagising. Nakahanda na ang almusal at sabay kaming kumain ni Lola Vilma. Oo nga pala, Apo. May gusto ka bang ulam babayad tanghalian? Pupunta kasi ako ng palengke pagkatapos natin kumain. Kayo na po ang bahala. Lahat naman po ng luto nyo masarap O sige, sabi mo yan Basta kapag may gusto kang kainin ay magsabi ka lamang sa akin. Matagal di kitang hindi na ipagluto. Gusto kong bumawi sa iyo habang magkasama tayo. Salamat po, Lola. Isa po talaga yan sa mga namiss ko Yung pagluluto nyo po para sa akin. Pagkatapos namin mag-almusal, ay umalis na si Lola Vilma para pumunta ng palengke. Ako naman ay naghasa ng itak sa harapan ng aming bahay. May mga taong nakakita sa akin at karamihan sa kanila ay nagulat. Marahil ay hindi sila makapaniwala na bumalik na ako. Nang masiguro kong matalim na ulit ang aking itak,
ay sa likod ng bahay naman ako pumunta. Doon ako nagsimulang magsanay sa pakikipaglaban gamit ang itak. Kailangan ko kasing sariwain sa utak ko ang mga galaw ko sa pag-atake at pagdepensa dahil wala akong ideya kung kailan ko makakaharap ang gabunan. Sa gitna ng aking pagsasanay ay napahinto ako nang may naramdaman akong mga matang nanonood sa akin. Lumingon ako sa aking likuran at napatda ako nang nakita ko si Mang Simon. Matiim siyang nakatingin sa akin. Walang ekspresyon ang kanyang muka, pero ramdam ko ang galit na meron siya para sa akin. Mang Simon, kayo po pala. Kumusta na po kayo? Totoo nga ang balita na nakarating sa akin. Nakabalik ka na nga. Opo. Si Lola po kasi. Nagpanggap pong patay, kaya bumalik po ako rito sa atin. Tapos nalaman ko po na bumalik na naman pala yung gabunan. Nakiusap po sa akin si Lola na tugisin at patayin ko yung gabunan. Ako ang dapat na pumatay sa limaw na yun. Pinatay niya ang anak ko. Kaya dapat lang na ako ang kumuha sa buhay niya. Pero mas may kaalaman po kasi ako sa pagtugis sa mga aswang. Hayaan niyo pong ako ang gumawa ng bagay na yun. Baka po kasi mapahama kayo. Wala na akong pakialam kung may masamang mangyari sa akin. Kahit nagkamatayan ay hindi ko kinatatakutan. Wala na rin namang mawawala sa akin eh. Patay na ang anak ko at iniwan na ako ng aking asawa. At bakit kung makapagsalita ka, ay parang sigurado ka na magagawa mong patayin ang gabunan? Sigurado ka bang kaya mo kaming protektahan? Ni hindi mo nga nagawang iligtas ang anak ko noon? Mang Simon, muli po akong humihingi ng tawad sa inyo. Patawarin niyo na po ako kung hindi ko nailigtas ang anak niyo noon. Pero Mang Simon, ginawa ko po ang lahat. Kaya lang, sadyang walang puso ang gabunan. Kaya kahit isang batang walang kamalay-malay ay pinaslang niya. Kung ginawa mo ang lahat, Abel, para iligtas ang anak ko, sana'y buhay pa siya hanggang ngayon. Nakita kita ng gabing yun. Naroon ako. Naramdaman ko na natatakot ka at nagkaroon ka ng pag-aalinlangan. Kaya huwag mong sabihin sa akin na ginawa mo ang lahat dahil isa yung malaking kasinungalingan. Hindi ko po ginustong mamatay ang anak niyo. Patawarin niyo po ako, Mang Simon. Hindi mo nga ginusto. Pero nangako ka sa aming lahat na poprotektahan mo kami at hindi mo yun nagawa. Sana hindi ka nalang bumalik dito. Dahil sigurado ko na marami na namang aasa sa'yo. Pero sa uli, ay bibiguin mo rin naman. Nangilid ang luha ko sa sinabing yun ni Mang Simon. Parang mga patalim na sumaksak sa dibdib ko ang mga salitang binitiwan niya. Napatulala na lang ako at hindi ko na nagawang makapagsalita. Hindi ko na rin namalayan na umalis na siya. Nawalan na ako ng ganang magsanay dahil bigla akong nakaramdam ng panghihina. Mas lalong tumindi ang paninisi ko sa sarili ko sa pagkamatay ng anak ni Mang Simon. Kinagabihan, pagkatapos naming kumain ni Lola Vilma, ay pumasok muna ako sa aking kwarto. Umupo ako sa gilid ng papag at tumingin ako sa kawalan. Hanggang sa oras na yon ay umaalingaw-ngaw pa rin sa loob ng utak ko ang mga sinabi sa akin ni Mang Simon. Hindi ko alam kung gaano ko katagal sa ganung posisyon nang pumasok si Lola Vilma. Napakunot noo siya dahil parang wala ako sa aking sarili. Ano pag ginagawa mo riyan? Bakit nakatulala ka pa? Hindi ba'y sisimulan mo na ngayong gabi ang pagtogi sa aswang? Kumilos ka na at maghanda ka na, apo. Lola, parang hindi ko na po ito kayang gawin. Ano bang sinasabi mo, Abel? Akala ko may usapan na tayo.
Pumunta po kasi kanina dito si Mang Simon at kinausap niya ako. Base po sa mga sinabi niya sa akin, ay halatang galit pa rin siya sa akin. Ako po talaga ang sinisisi niya sa pagkamatay ng anak niya. Ang sabi pa po niya, ay paaasahin ko lang muli ang mga tao sa pagbabalik ko rito. Kasi mabibigulan po akong protektahan kayo mula sa gabunan. Lokod Simon yun ah. Huwag mong intindihin ang mga sinabi niya. Ang pagtuunan mo ng pansin ay ang gabunan. Pero totoo naman po ang mga sinabi niya. Alam ko po sa sarili ko na hindi ako sigurado kung magtatagumpay ba ako sa pagpatay sa gabunan. Paano la kung mabigo po ako ulit? Paano kung may isa na namang manganib ang buhay at mamatay kasi hindi ko siya maililigtas? Ayoko na pong madagdagan pa ang kapalpakan ko. Ito ang tandaan mo. Kung palagi kang natatakot na magkamali, ay wala kang matututunan sa buhay. Normal lang magkamali ka dahil tao ka lang. Kung iisipin mo lagi ang sasabihin ng ibang tao, ay hindi mo talaga magagawa ang dapat mong gawin. Kaya tumayo ka na dyan at maghanda ka na. Lumalalim na ang gabi at baka sumalakay na naman yung gabunan. Kahit papano ay lumakas ang loob ko sa sinabi ni Lola Vilma. Inisip ko na lang na kailangan ko ng kumilos dahil baka may mabiktima na naman ang gabunan. Tumayo na ako at kinuha ko ang aking itak. Bago ako lumabas ay nagdasal muna kami ni Lola Vilma upang humingi ng proteksyon sa Panginoong Diyos. Paglabas ko ng bahay ay nagulat ako nang sumalubong sa akin si Pedro. Gaya ko ay may dala rin siyang itak. Mabuti naman at lumabas ka na, pare. Kanina pa ako rito eh. Pinapapak na nga ako ng lamok eh. Ano bang ginagawa mo rito? Siyempre dating gawi. Sasamahan kita sa pagtugi sa gabunan. Isinasama lang kita nun kapag karaniwang aswang lang ang tutugisin ko. Pero iba ang gabunan, Pedro. Mas malakas siya kumpara sa ibang uri ng aswang. Alam ko yun pero wala akong pakialam. Para sa akin, pare-parehas lang silang aswang. Saka, miss ko na yung ganito na sinasamahan kita tapos manonood lang ako kung paano ka makipaglaban sa aswang. Hanep pa. May padala-dala ka pa ng itak tapos manonood ka lang pala. Siyempre kapag dihado ka na, tutulog na ako. Kumbaga ako ang backup mo. Para bang reinforcement, ganun. May pa-reinforcement kapag nalalaman ha. Okay, sige, sumama ka na. Pero kapag napahama ka, walang sisihan ha. Ito naman, parang ito ang unang beses na gagawin natin to. Iba nga kasi ang gabunan. Sige na. Tara na nga. At nasasayang lang ang oras natin sa pag-uusap dito. Nagsimula na kami maglakad ng kaibigan kong si Pedro. Napakatahimik ng paligid at kahit isang tao ay wala kong nakita na nasa labas, maliban sa aming dalawa. Alam mo pare, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ka na tapos bumalik ka na rin sa pakikipaglaban sa aswang. Akala ko kasi hindi na ito mangyayari kasi bago ka umalis ay nag-usap pa tayo, di ba? Sinubukan pa nga kitang pigilin eh. Pero talagang buo na ang desisyon mong umalis. At wag nang bumalik. Kahit ako ay hindi rin makapaniwala pare. Nang umalis kasi ako rito, ay sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako babalik sa ganitong gawain. Ang totoo nga niyan wala na akong balak na bumalik dito Papupuntahin ko na lang sana si Lola Vilma sa Maynila para doon na kami tumira habang buhay. Grabe ka, at sama mo naman. Talagang iiwan mo ako rito? Kaya mong hindi ako makita habang buhay? Aba, ang drama mo naman. Pwede ka naman magbakasyon sa Maynila. ay, sa bagay. Pwede nga sinabi mong yun. Teka, bakit ka nga pala nakumbinsi ni Lola Vilma na manatili mo na rito? Ang sarili ko nagkumbinsi sa akin pare. Naisip ko kasi na hindi ko pa rin pala kayang tiisin ang baryo natin. Sigurado ako na kung aalis ako rito at alam kong may namemerwisyong gabunan dito, ay hindi yung kakayanin ng konsensya ko.
Baka nga hindi na ako makatulog sa gabi sa sobrang pag-iisip eh. Pero alam mo ba, na tinutugis din ni Mang Simon yung gabunan? Malamang sa mga oras ito, ay nasa labas din yun, kagaya natin. Nasabi na nga yun ni Lola sa akin. Nagkausap na rin kami ni Mang Simon at sinabi ko sa kanya na hayaan na lang niya kung ako ang pumatay sa gabunan. Pero ayaw niya. Ang gusto niya ay siya mismo ang papatay sa gabunan bilang pagigante. Sa bagay, hindi rin natin masisisi si Mang Simon. Anak niya yung pinatay eh. Kaya sigurado ako, ganun din ang gagawin ko. Pero kung ikaw si Mang Simon, magagalit ka rin ba sa akin kasi hindi ko nagawang iligtas ang anak mo? Ako rin ba ang sisisihin mo? Ewan ko. Hindi ko alam pare. Hindi pa naman ako nagkakaroon ng anak eh. Bakit? Galit pa rin ba si Mang Simon sa'yo hanggang ngayon? Oo eh. Pero parang mas tumindi pa ang galit niya sa akin nang nalaman niyang nandito ako. Wala na siyang tiwala sa akin pare at sa kakayahan ko. Pero naiintindihan ko naman siya. Huwag ka mag-alala pare Kabel. Malay mo naman. Kapag napatay mo yung gabunan, ay mawala na rin ang galit ni Mang Simon sa'yo. Kasi pinatay mo na yung pumatay sa anak niya. Sana nga pare. Yan naman talaga ang gusto kong mangyari. Nagpatuloy kami ni Pedro sa pagbabantay sa baryo. Pagsapit ng madaling araw, ay nagdesisyon na akong itigil muna ang aming ginagawa. Hinatid ko si Pedro sa bahay nila para makasiguro ko na ligtas siyang makakauwi. Pagdating ko naman sa aming bahay, ay gising pa rin si Lola Vilma. Huminto siya sa pagbabasa ng pocketbook nang dumating ako. Mabuti naman at ligtas kang nakauwi, apo. Bakit gising pa po kayo la? Madaling araw na po ah. Sa palagay mo ba ay magagawa kong makatulog habang nasa labas ka at tinutugis mo ang gabunan? Saka hindi ka pa masanay. Hindi ba talagang hindi ako natutulog kapag may tinutugis kang aswang? Kahit na po la, matanda na po kayo ngayon eh. Baka mamaya ay magkasakit pa kayo niyan kasi palagi kayo napupuyat. Kaya nga patayin mo na kagad ang gabunan para hindi ko na kailangan mapuyat sa paghihintay na makauwi ka. O ano, kumusta pa lang lakad mo? Nagkahanap na ba kayo ng gabunan? Hindi po. Kahit tong agimat ko ay hindi po siya naramdaman. Baka po alam niya na nandito ako kaya nag-aabang siya ng magandang tiyempo para umatake. Sigurado ko na hindi magtatagal ay muling aatake ang hayop na yon. Hindi siya pwedeng magtago ng matagal dahil hayok siya sa laman at dugo ng tao. Tama po kayo, Lola Vilma. Pero mamayang umaga na po natin ituloy itong kwentuhan natin. Matulog na po tayo at inaantok na po ako. O sige, magpahinga ka na at alam kong pagod ka. Pagkatapos namin mag-usap ni Lola, ay dumiretso na ako sa kwarto ko. Itinabi ko na ang itak sa baul at saka ko humiga. Kahit inaantok na ako, ay hindi kagad ako nakatulog dahil sa dami ng tumatakbo sa isip ko. Hindi pa rin kasi ako sigurado kung kaya ko bang patayin ang gabunan at kung ang kamatayan ng halimaw na yon ang magiging daan upang tuluyan na akong mapatawad ni Mang Simon. Tanghali na nang magising ako. Paglabas ko ng kwarto ay may nakahain ng pagkain sa lamesa. Inaya na ako ni Lola na kumain. Agad akong dumulog sa pagkainan dahil ang totoo ay labis na ang gutom na nararamdaman ko. Habang kumakain ay humahangos na dumating si Pedro. Mukhang naamoy mong masarap na naman ang ulam namin kaya nandito ka. Ang galing mo talaga. Sige na, kumuha ka na ng pinggan mo at saluhan mo na kami. Oo nga, mukhang masarap nga yung adobong manok nyo ah. Pero tol, hindi ako pumunta rito para makikain ah. May kailangan ka malaman. Ano yun? May natagpo ang patay sa bukana ng gubat, isang babae. At halatang ang gabunan ang pumatay sa kanya. Ano? Paano nangyari yun? Pumunta tayo sa bukana ng gubat kagabi ah. Wala naman tayong nakitang bangkay doon. Hindi ko nga rin alam eh. At sabi ng mga tao, pinasok ng gabunan ang bahay ng babae noong madaling araw at dinala siya sa bukana ng gubat.
Malamang doon siya pinatay ng gabunan, pare. Nagpasama ako kay Pedro para makita ang bangkay ng biktima ng gabunan. Sumama rin sa amin si Lola Vilma. Habang mabilis kaming naglalakad, ay naisip ko na pinatay ng gabunan yung babae nung umuwi na kami ni Pedro. Doon ko napagtanto na pinanonood kami ng gabunan nang wala kaming kaalam-alam at saka siya umatake nang matapos na ang aming pagbabantay. Nang malapit na kami sa bukana ng gubat, ay nakita namin ang nagkukumpulang mga tao. Hinawi ni Pedro ang mga tao at nang nakalapit na kami, hanggang sa tumambad sa akin ang kalunos-lunos na itsura ng bangkay ng babae. Sa unang tingin ay nasabi ko na grabing hirap ang kanyang naranasan bago siya binawian ng buhay. Napansin ko ang tingin ng mga tao sa akin. Pakiramdam ko ay sinisisi nila ako sa nangyari. Inisip ko na baka sa utak nila ay sinasabi nila na wala akong silbi dahil naroon ako sa aming lugar ay meron pa rin naging biktima ang gabunan. Hindi ko na kinaya ang tingin ng mga tao sa akin, kaya inaya ko na sina Pedro at Lola Vilma na bumalik sa bahay. Pagdating sa bahay ay nanghihina akong umupo sa labas. Nakakaawa na ba ng babaeng iyon? Napakabata niya pa para mamatay. Pero paano kaya nangyari yun? Nagbantay naman kami ni Abel hanggang madaling araw. May kutob ako na hinintay ng gabunan na umuwi ako bago siya ng biktima. Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit hindi siya naramdaman ng agimat na suot ko. Hindi kaya may kakayahan na ang gabunan na itago ang sarili niya sa agimat mo? Baka may paraan na siya para hindi mo siya maramdaman. Siguro nga yan ang dahilan kung bakit hindi ko siya maramdaman nung nasa labas kami ni Pedro. Sa tagal na ng panahon ay baka nakadiskubre na siya ng paraan para magawa niyang makapagtago sa akin. Kung ganun pala, mas mahihirapan ka ng talunin siya, pare. Hindi mo pala mararamdaman kung nasa paligid lang siya, di ba? Tama ka, Pedro. Kaya kailangan kong talasan ang pakiramdam ko sa tuwing nagbabantay ako sa gabi dahil may kakayahan na siyang umatake nang hindi ko siya nararamdaman. Hindi ako dapat umasa lang sa aking agimat. Kung tama ang hinala namin tungkol sa gabunan, ay isa yung malaking problema. Ganun pa man, inisip ko na isa yung hamon sa aking kakayahan. Hindi na ako maaaring maging kampante at kailangan ko ng seryosohin ng gusto ang mga nangyayari sa aming baryo. Bago sumapit ang tanghali, ay nagpaalam si Lola Vilma na magpupunta siya sa bayan dahil may mga kailangan siyang bilhin doon. Inaya niya akong sumama pero mas pinili kong manatili sa bahay upang makapagsanay ako. Pagkaalis ni Lola ay sinimulan ko na ang aking pagsasanay. Makalipas ang halos 1 oras ay nagdesisyon akong magpahinga muna. Pumasok ako sa bahay at uminom ng tubig. Lalabas na sana ako nang natigilan ako dahil nasa may harapan ng pinto si Mang Simon. Mang Simon? May kailangan po ba kayo? Kung nandito po kayo para sisihin ako sa pagkamatay ng anak mo, ay baka pwede pong wag muna ngayon. Isa pa, alam ko po ang nararamdaman nyo. Alam kong galit po kayo sa akin. Kaya hindi nyo na po kailangan sabihin sa akin ang mga yan. Ganyan ba talaga? Kapag palaging inuusig ng konsensya, ang dami kagad na sasabi. Siguro naman, ay alam mo nang may pinatay yung gabunan kanina madaling araw. Nakita ko kayo kagabi ni Pedro na nagro-ronda. Hindi ba tama ko? Kahit nandito ka, ay wala pa rin magbabago sa sitwasyon namin. Meron pa rin mamamatay. At ang pagkamatay ng babaeng yun sa kami ng gabunan ay isang patunay na wala ka pa rin silbi. Nagkataon lang po na umatake yung gabunan nang nakauwi na kami ni Pedro. Malakas po ang kutob namin na sinadya ng gabunan
At hindi ibig sabihin nun ay wala akong silbi. Ginagawa ko po ang lahat ng makakaya ko para protekta ng baryo natin. Wala ka na bang ibang alam sabihin kundi ang ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo? Uulitin ko, Abela. Kung ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo, ay wala sanang mamamatay dito ng dahil sa pesteng gabulan na yun. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na rito. Dahil umiinit lang ang dugo ko kasi alam ko nandito ka. At ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Naiintindihan ko po kung bakit ayaw nyo nandito ako. Pero sa ngayon, wala po akong ibang dahilan para umalis dito. Lalo na po sa sitwasyon ng baryo natin ngayon. Huwag po kayong mag-alala, Mang Simon. Dahil oras sa mapatay ko ang gabunan, talagang babalik na ako sa Maynila. Hindi ka ba talaga marunong umintindi? Hindi ka na namin kailangan dito. Ako ang dapat na pumatay sa gabunan. Sa lahat ng tao rito, ay ako lamang ang dapat na gumawa nun. Hindi sa minamaliit ko po kayo. Pero kung para sa ating dalawa, ay ako mas may kakayahan na pumatay sa gabunan. Huwag niyo na pong hintayin na may masama pang mangyari sa inyo bago kayo tumigil sa pagtugis sa gabunan. Wala kang ideya sa kayang gawin ng isang tatay na namatayan ng anak. Mang Simon, may sasabihin pa po ba kayo? Kung wala na, ay baka pwede pong umalis na po kayo. Magsasalay pa po kasi ako sa pakikipaglaban sa aswang. Tumiim ang bagang ni Mang Simon. Ramdam ko na marami pa siyang gustong sabihin sa akin, pero mas pinili na lang niya na tumalikod at maglakad palayo. Nang nawala na si Mang Simon sa aking paningin, ay huminga ko ng malalim. Ang totoo ay pinilit ko lang maging matapang habang kausap ko siya kanina. Naisip ko kasi na kailangan kong ipakita sa kanya na hindi ako naapektuhan sa mga paninisi niya sa akin, dahil alam ko na hindi makakatulong sa akin ang mga sinasabi ni Mang Simon para talunin ko ang aswang. Kinalma ko muna ang aking sarili bago ko ipinagpatuloy ang aking pagsasanay. Makalipas ang 1 oras, ay dumating na si Lola Vilma. Sinalubong ko siya dahil marami siyang dala. Ay nako, dapat talaga sumama ka sa akin kanina para may nagbuhat nito mga pinabili ko. Ang sakit tuloy sa braso. Pasensya ka na, Pula. Kailangan ko po kasi magsanay ng gusto para pagandaan po ang pagharap namin ng gabunan. Lalo na po ngayon na may kakayahan na po siyang itago ang presensya niya sa akin. Pero bakit parang ang init po yata ng ulo niyo? May nangyari po ba? Napaaway ako sa mga chismosa ron sa tindahan ni Ali Choda. Lola naman, ang tanda niyo na po para makipag-away. Pero sinaktan po ba nila kayo? Hindi naman. Nagkasagutan lang kami. Paano ba naman? Pinagchichismis ang kanila. Ang sabi nila ay wala ka raw silbing tagapagtanggol. Sana raw, di ka na lamang daw bumalik dito. Wala na raw silang tiwala sa iyo dahil hinayaan mo mamatay yung anak ni Simon doon. Ay nako, mga tao talaga ngayon. Mas gusto pang makialam sa buhay ng iba kaysa ayusin ang sarili nilang buhay. Huwag niyo na po silang pansinin. Hayaan niyo na lang po sila sa mga sasabihin nila tungkol sa akin. Kahit pa paano po, ay sanay na po ako sa mga ganong salita. Kung ikaw ay sanay, ako hindi. Lola mo ako at hindi ako papayag na may mga nagsasabi ng ganun tungkol sa iyo. Kung makapagsalita kasi sila, ay parang wala kang nagawang maganda para sa baryong ito. Parang nakalimutan na nila na bago mamatay ang anak ni Simon, ay napakaraming buhay na ang iniligtas mo mula sa mga aswang. Ganun na nga po yata talaga ang realidad ng buhay ngayon. Isang pagkakamali lang ay mabubura na ang lahat ng magandang nagawa mo. Ang tanging maaalala lang po nila ay nag-iisa mong pagkakamali. Sinabi mo pa. Hay nako,
Huwag na nga natin sila pag-usapan. Umiinit lang ang ulo ko. Apo, kumusta pa lang naging pagsasanay mo? Ayos naman po. Pero kanina, pumunta po ulit dito si Mang Simon. O ano? Kung ano-ano na naman ba ang sinabi niya sa iyo? Ganun na nga po, Lola. Hindi ko raw po kayang protektahan tong baryo natin. Kasi may pinatay na naman po yung gabunan kahit nandito ako. Ano bang akala niya sa iyo? Na may kakayahan kang paramihin ang katawan mo at kaya mo bantayan ang bawat sulok ng lugar natin sa iisang oras? Siya nga na matagal lang tinutugis yung gabunan ay hindi pa rin nagtatagumpay na mapatay yung gabunan. Kung makapagsalita naman siya. Aminado po ako na nasasaktan po ako sa mga sinasabi niya. Pero iniintindi ko na lang po siya, Lola. Namatayan po siya ng anak Napagtanto ko po na talagang hahanap siya ng taong masisisi niya. Tama ka naman dyan. Basta, gawin mo na lang ang lahat ng makakaya mo para hindi ka maapektuhan sa mga sinasabi niya. Ang gawin mo, ipasok mo sa kaliwang tenga mo at ilabas mo naman sa kanan. Tandaan mo na mas importante na alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama at ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo para maging ligtas ulit ang ating lugar. O siya, mamaya na tayo mag-usap. Tulungan mo muna akong ayusin itong mga binili ko sa bayan. Lola, maraming salamat po Salamat kasi palagi niyo pong pinapalakas ang loob ko. Kahit mas pinili ko kayong iwan at matagal akong nawala, ay hindi ko po naramdaman na nabawasan po ang pagmamahal niyo sa akin. Hanggang ngayon po, ay napakalaki pa rin po ng tiwala niyo sa kakayahan ko. Ano ba namang kadramahan yan? Siyempre, lola mo ako. At mas kilala kita sa kahit na sinong tao pa yan. Naiintindihan ko kung bakit ka umalis dito at hindi mo balik ng matagal na panahon. Kaya nga sa pagbabalik mo rito, ipakita mo sa lahat na kaya mo pa rin kaming protektahan, gaya ng ginawa mo noon. Naluluha akong ngumiti. Ayokong umiyak sa harapan ni Lola Vilma, kaya tinulungan ko na lang siya na ayusin ang mga pinamili niya. Nang sandaling yon, ay mas lalong tumindi ang kagustuhan kong wakasan ang kasamaan ng gabunan. Hindi para ipakita sa mga tao na mali sila sa iniisip nila sa akin na hindi ko sila kayang protektahan. Gusto kong patayin ang gabunan para patunayan sa aking sarili na nasa dugo ko pa rin ang pagiging tunay na sentensyador ng mga aswang. Sa mga lumipas na gabi, ay nagpatuloy ako sa pagbabantay sa aming baryo. Minsan ay sinasamahan ako ni Pedro, pero may mga pagkakataon na ako lang mag-isa. Mas hinabaan ko na rin ang oras ng aking pagbabantay. Halos 5:00 na ng umaga ako kung umuwi sa bahay dahil ayoko nang mangyari ulit yung pag-uwi ko ay saka may pinatay yung gabunan. Sigurado kasi ako na kapag pasikat na ang araw, ay hindi na aatake ang gabunan. Patuloy pa rin akong nakakarinig ng hindi magagandang salita mula sa mga tao. Kapag naglalakad ako sa labas, ay ramdam ko ang matalim na tingin ng mga tao sa akin. Pero lahat ng iyon ay ipinagkibit balikat ko na lamang. Inisip ko na tama si Lola Vilma na hindi ko dapat intindihin ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin. Hanggat alam ko na wala akong ginagawang masama, ay wala akong dapat na ikabahala. Isang gabi, ay kasama ko si Pedro na nagbabantay sa aming baryo. Naglalakad kami at tinalasan namin ang aming pakiramdam. Ang sabi sa akin ni Lola Vilma, 5:00 na raw ng umaga ka umuwi. Di ba mahirap pag ganun, pare? Baka mamaya magkasakit ka naman yan sa ginagawa mo. Mahirap, pare, pero kailangan kong gawin. Ayoko na kasing maulit yung pag-uwi natin. Saka may pinatay yung gabunan. Sa bagay, panigurado na kapag may pinatay na naman ulit yung gabunan, ikaw na naman nasisisihin ng mga tao na para bang
ikaw ang pumapatay dito sa baryo natin. Sanay na ako sa kanila, pare. Hindi ko na lang sila pinapansin. Tama yan. Pero sana talaga ay mapatay mo na yung gabunan, no? Sigurado ako na kapag nangyari yon ay marami makapahiya. Lalo na yung mga tsismosa na walang ibang ginawa kundi pag-usapan ka. Mabuti sana kung may nakukuha sila sweldo sa pakikialam nila sa buhay mo eh. Eh wala naman. Napahinto kami ni Pedro sa paglalakad. At nagkatinginan kami nang mula sa kung saan ay may narinig kaming malakas na sigaw ng isang lalaki. Malakas ang kutob ko na nagmumulayon sa may bukana ng gubat. Agad akong tumakbo papunta roon habang nakasunod si Pedro. Malayo pa lang kami sa bukana ng gubat ay nakita ko na si Mang Simon na nakikipagpambunok sa gabunan. Kahit hindi yun ang unang beses na makakita ko ng isang gabunan, ay hindi ko pa rin naiwasang kilabutan. Kulay itim ang buong katawan ng gabunan. Malaki ang kanyang katawan. Ang buhok niya ay puti at mahaba. Matutulis ang kanyang kuko at ang mga mata niya ay walang ibang kulay kundi puti lamang. Naramdaman ng gabunan ang aking presensya at lumingon siya sa akin. Isang nakakatakot na pag-angil ang pinakawalan niya na para bang ang gusto niya ay masindak ako sa kanya. Patuloy ako sa pagtakbo, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nilubayan ng gabunan si Mang Simon at tumakbo yun papunta sa gubat. Nakita kong duguan si Mang Simon, kaya imbis na habulin ng gabunan ay tinulungan ko muna siya. Hahawakan ko sana si Mang Simon, pero tinabig niya ang kamay ko. Bakas sa mukha niya ang paghihirap at labis na sakit. Mang Simon, kailangan niyo pong magamot. Ayoko. Kailangan ko sundan ang hayop na gabunan na yun. Pagkakataon ko na to. Para patayin siya. Pero Mang Simon, hindi niyo po yun magagawa sa lagay niyong yan. Ang dami niyo pong dugo at sugat. Wala akong pakialam. Lubayan mo ko, Abel. Paghakbang ni Mang Simon, ay napansin ko na mas lalo siyang nanghina. Hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng malay at bago siya bumagsak sa lupa, ay mabilis ko siyang sinalo. Grabe, ang bigat mo pala, Mang Simon. Pedro, tulungan mo nga ako. Dali natin sa bahay si Mang Simon para magamot siya ni Lola. Agad na tumalima si Pedro at pinagtulungan naming buhatin si Mang Simon. Labis ang pag-aalala ko para sa kanya dahil para mawalan siya ng malay tao ay talagang matindi ang sugat na kanyang natamo. Pagkarating namin sa bahay ay nagulat si Lola Vilma nang nakita niya ang itsura ni Mang Simon. Mahabagin langit! Anong nangyari kay Simon? Wala po kami ginawa sa kanya. Yung gabunan po may gawa nito sa kanya, Lola. Marami po siyang sugat at kailangan natin siyang gamutin. Iiga mo na siya dyan. At kukunin ko lamang ang gamit ko sa paggagamot. Sandali lang. Maayos naming inihiga ni Pedro si Mang Simon. Nang sandaling yon, ay alam ko na magagamit ko na naman ang kaalaman ko pagdating sa panggagamot. Hindi nagtagal ay sinimulan na namin ni Lola Vilma ang paglilinis sa mga sugat ni Mang Simon. Nagpasalamat ako na wala siyang malay upang hindi niya maramdaman ang sakit. Nilinis muna namin ang mga sugat niya at dugo na halos bumalot sa kanyang buong katawan. Matapos yun, ay saka namin nilagyan ng gamot ang mga sugat niya at binalutan ang mga yon ng malinis na tela. Nang natapos na kami ni Lola, ay hinayaan lang namin si Mang Simon na makatulog. Yan na nga ba sinasabi ko? Talagang mapapahamak si Simon sa sandaling makaharap niya ang gabunan. Talagang gagawin niya ang lahat para mapatay lamang ang gabunan na pumatay sa anak niya. Sa palagay ko, kahit na anong sabihin at pagpigil natin sa kanya, ay hindi siya makikinig sa atin, Lola. Natatandaan ko po nung nag-usap kami ay sinabi niya na wala na siyang pakialam kahit mamatay pa siya. Wala naman na raw pong mawawala sa kanya
Pero sa totoo lang, nakakaawa po si Mang Simon, Lola. Nagagawa lang po niya yan kasi pakiramdam niya ay wala na siyang dahilan para mabuhay. Kaya kahit ikamatay niya ang pagtugis sa gabunan, ay wala siyang pakialam. Sigurado ko na kapag nagkaroon siya ng dahilan na mabuhay, ay magbabago ang pananaw niya sa buhay. Pero bago yung mangyari, ay kailangan muna niyang alisin ang galit sa kanyang puso. At kahit mahirap, kailangan niyang tanggapin ang masasakit na nangyari sa buhay niya. Naaawa kong pinagmasdan ang walang malay na si Mang Simon. Kahit napakaraming masasakit na salita ang sinabi niya sa akin, ay hindi ko pa rin kayang magalit sa kanya. Naiintindihan ko kasi ang pinagdadaanan niya. Masakit talagang mawalan ng isang anak at iwanan ng asawa. Pero umaasa ako na darating ang araw na maliliwanagan din siya at babalik ang dating Mang Simon na masayahin. Matyaga kaming nagbantay kay Mang Simon kahit si Pedro ay hindi muna umuwi sa kanila para tulungan kami ni Lola sa pagbabantay hanggang sa hindi ko nakinaya ang labis na antok at nakatulog na ako. Maliwanag na nang nagising ako. Bumungad sa aking amoy ang nilulutong sinangag ni Lola Vilma sa kusina. Kasama niya sa kusina si Pedro at nagkekwentuhan sila. Nakahiga pa rin sa sahig si Mang Simon at wala pa rin siyang malay. Pagbangon ko ay biglang gumalaw si Mang Simon. Marahang bumukas ang mga mata niya at isang nahihirapang ungol ang kumawala sa kanyang bibig. Sinabi ko kina Lola na mukhang nagkamalay na si Mang Simon, kaya nagmamadali silang lumapit ni Pedro sa akin. Hindi nagtagal ay tuluyan na ngang nagising si Mang Simon. Nagpumilit siyang tumayo, pero pinigilan ko siya. Bitiwan mo nga ako! Ayokong dumidikit ang balat mo sa akin. Huwag po muna kayong tumayo, Mang Simon. Sariwa pa po ang mga sugat niyo eh. Sino ka ba? Para sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Kaya ko na sarili ko. Makinig ka sa sinasabi ni Abel. Kung pipilitin mong kumilos, Simon, ay baka dumugo ulit ang mga sugat mo. Hindi nagsalita si Mang Simon at kahit bakas sa mukha niya ang hirap, ay pilit pa rin siyang tumayo. Agad akong umalalay sa kanya, pero itinulak niya ako. Halos hindi ako natinag dahil walang puwersa ang pagtulak niya. Isang indikasyon na mahina pa rin siya. Mas makakabuti kung dito po muna kayo sa bahay namin. Si Lola Vilma po muna ang bahala sa inyo. Sa tingin mo ba, ay papayag ako na makasama ang taon dahilan kung bakit namatay ang anak ko? Mas gugustuhin ko pang mahirapan ako na alagaan ang sarili ko o kaya mamatay na lamang kaysa makasama ka sa iisang bubong, Abel. Naiintindihan ko kung bakit hanggang ngayon ay masakit pa rin para sa iyo ang pagkamatay ng anak mo, Simon. Namatayan na rin ako ng anak at aaminin ko na hanggang ngayon ay masakit pa rin para sa akin ang pagkamatay niya. Oo't nagkulang si Abel sa pagliligtas sa anak mo. Pero hindi siya dahilan kung bakit namatay ang anak mo. Ang gabunan ang pumatay sa kanya. Yun ang katotohanan. Pero nangako siya. Nangako siya na poprotektahan niya tayong lahat. At kasama ron ang anak ko. Pero bakit hindi niya nagawan to pa rin ang ipinangako niya? Bakit ang iba ay nagawa niyang iligtas? Pero hindi ang anak ko. Umaming ka nga sa akin, ha, Simon? Si Abel ba talaga sinisisi mo sa pagkamatay ng anak mo? O ang sarili mo? Anong sinasabi mo? Nagkunin ang gabunan ng anak mo para patayin. Ay kasama ka ni Abel sa paghabol sa kanila, hindi ba? May dala ka ring itak noon. Matanda na ako pero malinaw pa rin ang aking memorya. Kaya natatandaan ko pa hanggang ngayon ang nangyari nung gabing yon. Kahit matagal na yon.
Hindi lang si Abel ang nagtagkang iligtas ang anak mo doon, kundi ikaw rin. Kaya sagutin mo ang tanong ko sa'yo, Simon. Si Abel ba talaga ang sinisisi mo sa pagkamatay ng anak mo? O ang sarili mo? Lola, tama na po. Hindi pa. Kailangan sagutin ni Simon ang tanong ko. Hindi pwedeng habang buhay siyang magalit sa iyo. Hindi ako papayag na agad sa mamatay ka. Ay ang apo ko ang sisisihin mo sa pagkamatay ng anak mo. Kahit alam mo sa sarili mo ang totoo. Tila umurong ang dila ni Mang Simon sa mga sinabi ni Lola Vilma. Unti-unting nawala ang tapang sa kanyang muka at nangilid ang luha niya hanggang sa hindi niya na napigilan ang pagpatak ng mga yon. Oo, aaminin ko na. Tama ho kayo, Aling Vilma. Hindi nga si Abel ang sinisisi sa pagkamatay ng anak ko, kundi ang sarili ko. Sinasabi ko na si Abel ang may kasalanan dahil duwag akong tanggapin na sarili ko. Hindi ko nagawang iligtas sa sarili kong anak. Napakawala kong kwenta, Ama. Napakasama ko. Ako ang dapat poprotekta sa kanya. Pero hindi ko yun nagawa. Hindi ko yun nagawa. Pero para sa akin, Mang Simon, ay hindi po kayo masamang tatay. Nang panahon na yun ay sadyang hindi natin kontrol ang sitwasyon. Masyadong malupit ang gabunan at wala siyang awa. Wala po tayong kasalanan sa nangyari. Alam ko, nagaya ko, ay gagawin niyo po ang lahat para iligtas ang anak niyo. Pero talagang nakatakda na mangyari ang pagkawala niya. Patawarin mo ko, Abel. Patawad kung ikaw ang sinisisi ko. Naging duwag lang akong harapin ang sarili kong bulto. Hindi ko kayang tanggapin na ako may kasalanan sa pagkamatay ng anak ko. Dahil napabayaan ko siya. Huwag niyo pong sabihin niya, Mang Simon. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, wala ka pong kasalanan sa pangyayaring yan. Maraming salamat din po dahil sinabi niyo yan sa akin. Ilang taon ko rin po kasing inisip na kasalanan ko ang lahat. Ngayon kahit papaano ay naging magaan na po ang pakiramdam ko. Huwag po kayong mag-alala dahil gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para maibigay lamang ang katarungan na nararapat para sa anak nyo at sa lahat ng naging biktima ng gabunan na yon. Napakabuti mo talaga, Abel. Ang akala ko ay magagalit ka sa akin matapos ng pag-amin ko. Wala pong rason para magalit ako sa inyo, Mang Simon. Masakit po talaga ang mawalan ng mahal sa buhay. Kaya hindi po tayo nakakapag-isip ng maayos, lalo na nasa estado po tayo ng pagluluksa. Pero maganda po na malinaw na po sa inyo ang lahat at unti-unti nyo pong alisin sa puso nyo ang paninisi nyo sa inyong sarili. Wala po kayong kasalanan, Mang Simon. Maraming salamat. At salamat din sa iyo, Aling Vilma. Kung hindi mo sinabi yun, ay hindi ko magagawang aminin sa inyo ang lahat. Walang anuman. Alam kong mabuti kang tao at binago ka lamang ng masakit mo pinagdaanan. Pero sana, sa pagkakataon na ito, ay makikinig ka na sa amin. Dito ka na muna sa bahay namin. Dahil hindi makakabuti sa iyo ang mag-isa sa bahay mo, lalo na't napakarami mong sugat. Kailangan ay merong mag-aalaga sa iyo. At kami yon. Ako rin po. Tutulong po sa pag-aalaga sa inyo, Mang Simon. Nakita mo na. Marami kaming gustong tulungan ka. Ituring mo na kami na bago mong pamilya. Simula ngayon, ay hindi ka na nag-iisa, Simon. Pero nakakahiya naman po sa inyo. Napakalaking abala kung dito pa ako maninirahan habang sugatan ako. Pamilya ka na namin at normal sa isang pamilya ang nagtutunugan. Kaya hindi mo kailangang mahiya sa amin.
Maraming salamat talaga, Aling Vilma. Hindi ko alam kung paano ako makakaganti sa kabutihan niyo sa akin. Wala po kaming hinihinging kapalit, Mang Simon. Bukal po sa loob namin ang tulungan kayo. Ang isipin niyo na lang po ngayon ay ang mabilis ninyong paggaling. Tuluyan ang napahagulgol ng iyak si Mang Simon. Gusto sana namin siyang yakapin pero hindi pwede dahil sa mga sugat niya sa kanyang katawan. Sa huli, pumayag na rin siyang manatili sa aming bahay para merong mag-aalaga sa kanya. Kailangan kasi na malinisan ang mga sugat niya at malagyan ng gamot araw-araw para mas madali yung gumaling. Sa kabila ng hindi magandang sinapit ni Mang Simon, ay masaya pa rin ako kahit papano dahil yon ang naging daan para magkaayos kaming dalawa. Matapos yun, ay nagpaalam na si Pedro na kailangan niya nang umuwi sa bahay nila. Kami naman ni Lola ay nagpunta sa bahay ni Mang Simon upang kumuha ng mga damit niya. Inilagay namin sa isang kahon ang mga damit at saka kami naglakad pabalik sa aming bahay. Sa tingin niyo po ba'y sapat na po ang dami ng mga damit na kinuha natin? Abay, oo naman. Napakarami na nga yan eh. Lola, salamat pala kasi kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi po kami magkakayos ni Mang Simon. Akala ko talaga habang buhay na po siya magagalit sa akin. Ang galing niyo po. Kasi nalaman niyo, yung totoong tumatakbo sa utak niya. Naging magulang din ako. Kaya alam ko ang bagay na yon. Saka may mga pagkakataon na nakikita ko si Simon sa sementeryo kapag dinadalaw ko roon ang puntod ng tatay at lolo mo. Naririnig ko siya na humihingi ng tawad sa anak niya. Kaya napagtanto ko na ang sarili niya ang sinisisi niya at hindi talaga ikaw. Ano na palang pakiramdam mo ngayon, ha, Apo? Mas magaan na po ang pakiramdam ko ngayon, Lola. Naging mabuti po si Mang Simon sa akin at sa pamilya natin dati. Kaya, masakit po sa akin na nagkaroon po siya ng galit. Kaya napakalaking bagay po na okay na kami ni Mang Simon ngayon. Mas nagkaroon po ako ng lakas ng loob at inspirasyon. Natapusin na po ang kasamaan ng gabunan. Mabuti rin na pumayag siya na sa bahay mo na siya tumira. Siya rin kasi ang mahihirapan kapag mag-isa siya sa bahay niya. Ang dami niyang malalalim na sugat na kailangang pagtuunan natin ng pansin. Talagang malakas siya sa Panginoong Diyos dahil sa kabila ng mga sugat na natamo niya mula sa gamunan, ay buhay pa rin siya hanggang ngayon. Hindi pa po talaga oras ni Mang Simon. May mga bagay pa kasi siyang dapat ayusin at itama. Saka sigurado ako na mahaba pa po ang buhay niya. Saka sa mga pinagdadaanan niya, ay mas maganda po na meron siyang makakausap palagi kaysa yung mag-isa lang po siya dun sa bahay niya. Sana po talaga ay bumalik na po yung dating Mang Simon na masayahin at mapagbiro. Babalik din siya sa dating siya. Basta't wag natin siya madaliin. Hayaan lang natin siya na maramdaman siya ngayon kung ano ang nararamdaman niya. Nang malapit na kami sa bahay, ay tumigil na kami ni Lola Vilma sa pag-uusap. Pagpasok namin sa bahay, ay naabutan namin si Mang Simon na nakaupo lamang sa sala. Bakas sa mukha niya ang lungkot. Inilapag ko sa maliit na lamesa na nasa gitna ang kahon na naglalaman ng mga damit ni Mang Simon. Ito na po yung mga damit niyo, Mang Simon. Dinamihan na po namin ang kinuha namin para hindi na po tayo magpabalik-balik sa bahay niyo. Sigurado po kasi na medyo matatagalan bago po kayo makauwi. Maraming salamat talaga sa inyo. Napakalaking tulong na ginagawa niyo ito. Napakaswerte ko. Dahil napakalaki ng pangunawa niyo. Lalong-lalo ka na, Abel. Ang buong akala ko talaga ay magagalit ka sa akin pagkatapos kong aminin kanina ang buong katotohanan. Huwag niyo na pong isipin yun, Mang Simon. Hindi pa po huli ang lahat. Magsisimula po ulit tayo. Basta, huwag niyo pong kakalimutan na pamilya niyo na po kami simula ngayon.
At kung kailangan niyo po na makakausap ay nandito lamang po kami. Pwede niyo pong sabihin sa amin ni Lola at ni Pedro ang lahat. Huwag po kayo mahihiya sa amin. Saka meron din sana akong ipakikiusap sa iyo, Simon. Baka pwedeng tumigil ka na sa pagtugis sa gabunan. Hayaan mo na lang na si Abel ang gumawa nun. Magtiwala na lamang tayo sa kanya. Iwasan na nating mangyari ulit sa iyo ang ganyan. At baka sa susunod ay malasing ka na at matuluyan ka pa. Sige ho, Aling Vilma. Hahayaan ko na lang ho si Abel ang tumugis at pumatay sa gabunan. Nang dahil po sa mga naging realisasyon ko, ay naisip ko na ayoko pang mawala. Ayoko pang mamatay. Gusto ko pang mabuhay ng mas mahaba. Dahil po sa inyo, na bago kong pamilya. Abel, pwede ba mag-usap tayong dalawa? Yun tayo lang sana. Sige po, wala pong problema. O siya, sige, iiwan ko muna kayong dalawa. Pupunta lamang ako sa palengke at mamimili ako ng lulutuin ko para sa panaghalian. Nang lumabas na si Lola Vilma, ay umupo ako sa tabi ni Mang Simon. Wala na ang takot at kaba ko na baka may sabihin siya sa akin na masasakit na salita. Mang Simon, tayong dalawa na lang po nandito. Ano ho palang sasabihin niyo sa akin? Abel, gusto kong humingi ulit ng tawad sa iyo. Mali na ikaw ang sinisi ko sa pagkamatay ng anak ko. Kahit ang totoo, ay ang sarili ko talaga ang sinisisi ko. Okay na po yun. Napatawad ko na po kayo sa bagay na yon. Saka, naiintindihan ko po kayo, Mang Simon. Meron pa akong dapat sabihin sa iyo. Isang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa gabunan. Ano pong tungkol sa gabunan, Mang Simon? Total, ipinagkakatiwala ko na sa iyong pagpatay sa kanya, ay ipapaalam ko na rin sa iyo ang nalalaman ko. Siguro naman, ay alam mo, na simula na nagbalik ang gabunan dito, ay nagsimula na akong tugisin siya. Hindi lang ako sa gabi lumalabas para hanapin siya. May mga pagkakataon din na hinahanap ko siya kahit maliwanag. At may isang pagkakataon na sinundan ko ang bakas niya. Alam ko kung saan nagtatago ang gabunan tuwing may araw pa. Saan po, Mang Simon? Sa gitnang gubat. Doon siya nagtatago. At tuwing gabi siya lumalabas para pumatay at kumain ng tao. Alam niyo po ba kung saan eksakto sa gubat? Kung saan nagtatago ang gabunan? Doon sa kuwebang makikita mo pagkalagpas mo ng punong balete. Nalaman ko yun nung sinundan ko ang gabunan isang madaling araw. Ang totoo niyan ay pumasok ako sa kuwebang yun ng isang beses. At sinakto ko na umaga dahil akala ko ay mapapatay ko ang gabunan sa ganung paraan. Ano po nangyari nang pumasok po kayo sa kuweba? Hindi ko na kayang ipaliwanag ang eksaktong dahilan kung paano yun nangyari sa akin. Pero sa tingin ko, ay ginagamitan ng gabunan ng itim na kapangyarihan ang kung sino man pumapasok sa kuwebang pinagtataguan niya. Nang pumasok kasi ako ron, ay pinaglaruan ng gusto ang isip ko. Ipinakita sa akin ang aking asawa habang may kasamang ibang lalaki at pinagtatawanan nila ako. Pati ang anak ko ay nakita ko rin at galit na galit siya sa akin dahil pinabayaan ko raw siya. Mabuti na lang at nagawa ko pa makalabas ng kuwebang yun ng buhay. Sa tingin ko po, ay isang ilusyon ang nakita nyo. Kaya hindi po totoo ang mga bagay na nakita nyo ron. Marahil ay yun ang proteksyon ng gabunan sa kanyang lungga tuwing may araw pa. Yan nga rin ang iniisip ko, Abel. Kung ganun, mahina pala ang gabunan kapag mayroong araw. At ganung oras ko dapat siya puntahan sa kanyang pinagtataguan. Hindi siya maglalagay ng proteksyon sa kuweba kung sa lahat ng oras ay malakas siya. Ibig mo ba sabihin ay papasok ka sa kuwebang yun at doon mo papatayin ng gabunan, Abel? Opo, Mang Simon. Yun ang tanging paraan para mapatay ko siya. Kung sa gabi ko siya haharapin, ay pansin kong mas malakas siya. Kaya talagang mahihirapan ako sa kanya.
Sa totoo lang, nagdadalawang isip ako na sabihin ang impormasyon na ito dahil baka ikapahamak mo kapag pumasok ka sa kuwebang yun. Pero alam ko rin na mahalagang malaman mo to upang mas makapag-isip ka ng paraan kung paano mo mapapatay ng mas madali yung gabunan. Basta kapag nasa loob ka na ng kuweba, ay lakasan mo ang loob mo. Huwag kang maniniwala sa mga makikita mo dahil nung ako naroon, pakiramdam ko ay mawawala akong muli sa aking katinuan. Huwag po kayong mag-alala, Mang Simon. Dahil sa sinabi niyo sa akin kung ano ang mangyayari sa akin sa sandaling pumasok ako sa kuwebang yun, ay makakapaghanda po ako. Napakalaking tulong po ng sinabi niyo sa akin, Mang Simon. Maraming salamat po. Walang anuman, Abel. Isang malaking karangalan para sa akin na matulungan ka sa iyong misyon. Isa ako sa magdadasal sa tagumpay mo dahil alam kong kapag napatay mo ang gabunan, ay hindi lang makukuha ng anak ko katarungan na nararapat para sa kanya, kundi pati na rin ang kapayapaan dito sa ating baryo. Tinapik ko sa balikat si Mang Simon at ngumiti ako sa kanya. Nang sandaling yon ay naramdaman ko ang pagnanais niyang makatulong sa dapat kong gawin. At ang pagsasabi niya kung saan naglulungga ang gabunan ay isang napakalaking tulong upang mas madali kong mapatay ang aming kalaban. Bago sumapit ang tanghali, ay dumating na si Lola Vilma mula sa palengke. Kasama niya si Pedro na siyang may dala ng mga pinamili niya. Agad kong sinabi sa kanila ang impormasyon na sinabi sa akin ni Mang Simon. Naging detalyado ang pagkikwento ko sa kanila upang mas madali nilang maunawaan ang lahat. Kung ganun, umaga ka magpupunta sa kuwebang yun, pare. Ganun na nga, Pedro. Yung kasi ang oras na mas mahina ang gabunan at kailangan ko yung samantalahin. Kailan mo pala planong pumunta roon? Bukas po ng umaga, Lola Vilma. Ayoko na po kasing magsayang pa ng oras. Gusto ko na pong patayin ng gabunan para bumalik na po sa normal ang buhay ng lahat dito. Mag-iingat ka lamang, Apo. At huwag mong kakalimutan na magdasal palagi sa ating Panginoong Diyos. Sigurado ako na hindi ka niya pamamayaan dahil nasa panig ka ng kabutihan. Nang sandaling yon ay naramdaman ko na matatapos na ang paggasik ng lagim ng gabunan sa aming lugar. Ganun pa man, may kaba pa rin ako dahil alam ko na maaaring may mangyaring hindi ko inaasahan, kaya kailangan ko ring maging handa sa mga posibleng mangyari sa sandaling pumasok ako sa kuweba kung saan nagtatago ang gabunan. Kinabukasan ng umaga ay kasama kong nagtungo sa gubat si Mang Simon. Kasama rin namin si Pedro at Lola Vilma. Ayoko sanang isama si Lola pero naging mapilit siya at wala na akong nagawa. Makalipas ang halos 1 oras na paglalakad, ay nasa harapan na kami ng bukana ng kuweba kung saan daw naglulungga ang gabunan. Bago ako pumasok sa kuweba, ay isinabit ni Lola Vilma ang kanyang rosaryo sa aking leeg. Isang malalim na paghinga ang aking pinakawalan bago ako pumasok sa kuweba. May dala akong flashlight dahil madilim sa loob. Nakasabit naman sa bewang ko ang itak. Nakabibingi ang katahimikan sa loob ng kuweba. Pakiramdam ko ay may mga matang nakasunod sa bawat galaw ko. Hindi nagtagal ay naging mabigat ang hangin at tila nahirapan akong huminga. Mabilis kong hinugot ang itak mula sa kaluban nang may narinig akong kaluskos sa aking unahan. Natigilan ako nang nakita ko ang anak ni Mang Simon na si Junjun. Umiiyak siya habang may galit sa kanyang mga mata. Bumalik sa alaala ko ang gabing pinatay siya ng gabunan at mas bumigat ang aking nararamdaman. Junjun? Ikaw may kasalanan kung bakit ako namatay.
Pinabayaan mo ko. Wala kang kwentang tagapagtanggol. Hinayaan mo lang akong mamatay. Wala kang kwenta. Hindi totoo yan. Ginawa ko lahat para iligtas ka, Junjun. Patawarin mo ako. Sinungaling ka. Mapapatawad lang kita kung papatayin mo ang sarili mo. Napatingin ako sa itak na hawak ko. Nanginig ang aking mga kamay. May boses akong naririnig na paulit-ulit na nagsasabing kitling ko na ang sarili kong buhay. Doon ko bigla naalala ang sinabi sa akin ni Mang Simon na kapag pumasok ako sa kuwebang yon ay baka masira ang aking katinuan. Tumayo ako ng matatag at diretso kong tinignan si Junjun. Hindi ka totoo. Isa ka lang ilusyon. Hindi mo ko malilinlang. Wala kang konsensya. Bakit hindi ka nalang mamatay? Pinabayaan mo ko. Wala kang kwenta. Mamatay ka na. Mamatay ka na sana. Muli akong naglakad at nilagpasan ko lang si Junjun. Hindi ko na inintindi ang kanyang mga sinasabi at inisip ko na hindi yun sasabihin sa akin ng totoong si Junjun. Hindi nagtagal ay hindi ko na narinig ang boses ng anak ni Mang Simon na si Junjun. Nagpasalamat ako dahil naging matatag ang aking loob, dahil kung hindi ay baka kinitil ko na nga ang sarili kong buhay kanina. Makalipas ang ilang minuto ay narating ko na ang dulong bahagi ng kuweba. Nagimbal ako nang nakita ko ang gabunan na nakahiga sa malapad na bato. Nakapikit siya at mukhang natutulog. Inilapag ko sa lupa ang dala kong flashlight. Maraan akong naglakad palapit sa gabunan at hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Kailangan ko kasing samantalain ang pagkakataon habang natutulog siya. Isa yung magandang tsansa para tuluyan ko nang tapusin ang kanyang buhay. Nang nasa tabi na ako ng natutulog na gabunan, ay itinaas ko ang aking itak. Walang pagdadalawang isip na itinara ko yun sa tapat ng puso ng gabunan. Biglang nagising ang gabunan at nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Hinugot ko ang aking itak at napasinghap ang gabunan. Para ito sa tatay at lolo ko na pinatay mong demonyo ka. Katapusan mo na! Muli kong itinarak ang itak sa puso ng gabunan. Doon ko napatunayan na hindi siya malakas kapag umaga dahil hindi man lang niya nagawang makalaban. Hinugot ko ulit ang aking itak. At ito naman, para to kay Junjun at sa iba pang pinatay mo nang walang awa. Napalingon ako sa likod nang may narinig akong yabag ng paa. Nakita ko si Mang Simon na papalapit sa akin. Nang nasa tabi ko na siya, ay puno ng puot na tinignan niya ang naghihingalong gabunan. Sa wakas, nakita ko rin ang mukha mo habang naghihirap ka at unti-unting binabawian ng buhay. Nararapat lamang sa iyan sa dami ng buhay na kinuha mo at isa na roon ng buhay ng aking nag-iisang anak. Sige na, Abel. Patayin mo na ang halimaw na yan. Naniniwala po ako, Mang Simon, na kayo po ang mas dapat na pumatay sa kanya. Anong ibig mo sabihin, Abel? Heto po. Kunin niyo po ang itak ko. Kayo po ang sumintensya sa buhay ng gabunan na to. Hindi makapaniwala si Mang Simon nang iabot ko sa kanya ang itak. Napansin ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pero nang muli siyang tumingin sa naghihingalong gabunan,
ay walang pagdadalawang isip na ginilitan niya yon sa leeg. Hindi pa siya nakontento at paulit-ulit pa niyang pinagsasasaksak sa dibdib ang gabunan, direkta sa puso nito. Habang ginagawa yon ni Mang Simon, ay humahagulgul siya ng iyak. Naluwa ako dahil naramdaman ko ang sakit na dinadala ni Mang Simon sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na anak. Maya-maya pa ay nanghihinang napaupo si Mang Simon. Dinaluhan ko siya at mahigpit na niyakap. Tapos na po, Mang Simon. Naipagiganti niyo na po ang anak niyo. Sigurado po ako kung nasan man siya ngayon ay napakasaya niya. At sana, ito na rin po ang simula ng pagpapatawad niyo sa inyong sarili. Hinayaan ko lang na umiyak si Mang Simon nang mailabas niya ang lahat ng kanyang dinadala sa kanyang dibdib. Nang kumalma na siya at nasiguro naming patay na nga ang gabunan, ay magkasama kaming lumabas ng kuweba. Sa labas ay sinalubong kami ni na Lola Vilma at Pedro. Anong nangyari? Napatay niyo na ba ang gabunan? Opo, Lola. Sa awa ng Diyos, wala na pong gabunan. Malaya na po tayong lahat sa kasamaan niya. Diyos ko! Maraming salamat po. Maraming salamat. At salamat din sa iyo, apo ko. Hindi talaga ako nagkamali sa pagtitiwala ko sa iyo. Napakagaling mo, apo. Ipinagmamalaki kita. Naiiyak na niyakap ako ni Lola Vilma. Naramdaman ko ang pagtapik ni Mang Simon sa likod ko. At kahit wala siyang sinabi, ay naramdaman ko ang abot langit na pasasalamat niya sa akin ng oras na yon. Nang malaman ng mga tao sa baryo na napatay ko ang gabunan, ay labis ang pasasalamat nila sa akin. Ang mga dating masasamang salita tungkol sa akin ay napalitan ng papuri at paghingi ng tawad. Nagdesisyon akong manatili sa baryo namin upang hindi na kami magkalayo ni Lola Vilma. Nagtrabaho ako sa bayan para nakakauwi pa rin ako sa amin araw-araw. Nakita ko rin si Mang Simon na unti-unting nakakausad. Kahit papano ay bumalik ang pagiging masiyahi niya at alam kong may kapayapaan na sa puso niya dahil nagkaroon na ng katarungan ang pagkamatay ng anak niya. Sa mga nangyari ay napagtanto ko na hindi nasusukat ang pagkatao natin sa iisang pagkakamali lang. Ang pagkakamali ay parte ng buhay at hindi ito ang kabuuan ng kung sino tayo. Mas mahalaga kung paano natin haharapin ang resulta nito at kung paano natin itatama ang nagawa natin. Ngayon, mas malinaw na sa akin na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagtanggap ng pagkukulang at sa patuloy na paggawa ng tama. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana may natutunan po kayo na aral. Sa kwentong ating napakinggan ay pinapatotohanan lamang na ang paninisi sa iba ay maaaring magbigay ng panandaliang ginhawa. Ngunit hindi nito tunay na pinapagaling ang sugat na dala ng sakit at pagkawala. Totoo, napakasakit ng mawalan, napakasakit mamatayan, at may mga pangyayaring tila hindi natin kayang tanggapin. Ngunit sapat nga ba ang paghahanap ng masisisi upang muling maibalik ang kapayapaan sa ating puso? Marahil ang mas mahalagang tanong ay hindi kung sino ang may kasalanan, kundi kung paano tayo matututo, maghihilom at makapagpapatuloy. Sa halip na manatili sa galit o sisi,
Mas makabubuti na ilapit natin ang ating sarili sa Panginoon. Ialay sa Kanya ang ating mga luha, mga tanong at mga pangyayari na hindi natin maunawaan, sapagkat sa Kanya matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kaliwanagan ng isip. Tulad na lamang ng sinasabi sa Mateo, Kabanata 11, Talata 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagod at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa huli, ang pagpapatawad at ang muling pagbangon mula sa ating pagkakadapa ang magdadala sa atin sa tunay na paghilom at bagong pag-asa. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli po, at pagpalain po nawa kayo ng Diyos na may kapal.